Senator Ping, itong statement ninyo, ang tugon ho dito, kung tama pakakaunawa ko ni Ginoong Cayetano, ay eto na, iniisa-isa na kami. Oo, eto na. At kagaya po daw niya, kasi nga siya po ay active sa impeachment trial, and pinag-uusapan, nabanggit niya rin po yung threshold po ng botohan eventually, na ito na po, bahagi daw po ito ng plano umano ng Malacanang na isa-isahin na itong mga oposisyon. Again, script tactics said. Walang kinalaman ng impeachment dito. Usapin ng corruption ito. So, nililis niyang usapan, dinadalan sa impeachment. Ako mismo, hindi ko pa nga alam yung boto ko eh. Paano niyang hulaan kung ano yung boto ko? Paano niyang iisipin? Kasama niya pa yung pinersonal si Senator Dinggoy. Inisa-isa niya, si Senator Marcoleta. Alam mo, si Senator Marcoleta, hindi ako yung nagpakulong sa kanya. Ang nagpakulong sa kanya, sarili niya. Opo. Sa ngayon, sir, saan hahantong ito? Ito pong world war ninyo, obviously, at ito nga po, no? Ang paghahayag niyo po ng ito ang ginusto niya, so ibibigay niyo po sa kanya. Saan hahantong? Sa logical conclusion dapat. Hindi ko alam kung saan hahantong, kung anong maabot na ebidensya, kasi sinabi ko nga, hindi naman tayo para mag-plant ng evidence or what, kung ano yung pero I will exert dahil sa ginawa niya sa akin, sa pag-atake sa integrity ko, I will exert extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man, talagang pagkukulang ko ito ng pansin, Ted, dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan, mag-i-insinuate siya, na nagdoble yung salin. Nanguhula pa nga siya. Hindi nga nagdoble. Kinuri ko pa nga siya. Almost nag-quadruple nga eh. So, Senator Ping... wala ako sa gobyerno, Ted. Ulitin ko. 2022 hanggang 2025. Well, anong masama doon kung wala ka sa gobyerno at kumita ka? Kung nasa gobyerno at kumita ka, mas may papaliwanag ka. Kasi pwedeng kinita mo sa ibang paraan na walang kinalaman sa gobyerno. Baka naman may conflict of interest. Alam mo, Ted, diyan ako maingat na maingat. Maski nga yung mga lobby money, hindi ko yan, alam mo, pag merong applicant ng franchise at ako'y member ng public services sa Senate, sumusulat nga ako, meron akong pro forma letter para maliwanag. At sinasabi ko sa mga aplikante, lagi ako may pro forma letter. Kung meron mang mag-represent, mag-misrepresent sa akin, stop ko man o hindi. Ito yung number ko, tawagin niyo ako dahil wala akong kailangan sa inyo. Nililiwanag ko nga yan lagi eh. There was a time kami dalawa ni Tito Sen, when he was Senate President. Tinawagan niya ako, nag-meeting kami. Sabi niya, may nagpadala ritong isang congressman, ito raw para sa Macho Black. Anong gagawin natin dito? Sabi ko, partner, alam mo, meron akong laging pro forma letter na I'm not imposing on anybody. Pero ako, sabi ko, hindi ko tatanggapin. Sabi niya, you're correct, sabi niya. Sabi ko, wag natin isolid sa congressman, baka hindi isolid sa applicant. So kakilala ko naman yung applicante, tinawagan ko. May pinadala yata kayong pera para sa amin, ay magkita tayo, isusoli namin sa iyo. Para lang maliwanag, kasi pag isusoli namin sa pinanggalingan, baka naman hindi ibalik sa iyo, ang impression mo, kinuha namin. So nag-meeting kami, binalik namin yung pera. At piniliwanag din nila, sabi niya, alam mo, Senator, hindi naman kami mismo yan. Nag-commission lang kami na isang law firm, lobby firm. Sila na bahala, nakapackage na yan. So ganun kami kaingat, ganun ako kaingat pagdating sa integridad. Pagkatapos sisirain lang sa isang Facebook Live. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.